Ayun, no? Magandang tanghali po sa inyong lahat. This is Channel Reds. Solong-solo ako ngayon. Wala akong kasama. At nasolo talaga ito si ating pinakamamahal na congressman, Amado Bagatsing. Actually, favorite apo mo daw si DJ. Ino sa apo? Ino apo? Ano, pamangkin. Pamangkin na. Okay, clear natin. Pamangkin. Oo. Talagang binibida sa akin last time nung na-interview ko siya. Favorite daw. Panood ko nga interview niyo. Oo, si DJ. Oo. Kasi dami natatanong, sino si DJ? Sino si Kong Amado? Sabi ko tatanungin ko para sure. Mahirap na kasi maging marites eh. Sinabi niya ng totoo, na-booking na tuloy. Favorite daw siya. So anyway, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po yung ating Your Miss Choice Profiles. Kong, kamusta ikaw? Okay naman ako. Una-una, magandang tanghali din sa mga sumusubaybay ng iyong programa. Right? Okay lang naman ako. Medyo masayang kasama si Yorme. Nung araw kasi yung papel ni Yorme. Ngayon, sumasakay na lang ako. Kaya ang laking ginawa sa akin nun. Parang ito yung bangka eh. Ngayon sumasakay ka sa bangka. Ngayon sumasakay yung araw ako. Ikaw yung kapitan noon. Kapitan ng barko. Ang laking ginhawa na nakasakay ka, lalo na kung ang barko maayos ang kapitan. It's been a while no, nawala tayo sa public service, di ba? Sa ngayon, ang daming nagulat. Nagulantang, in a word, nagulantang na ang iyong pagbabalik. At ang daming sumisigaw rin sa mga gedli-gedli yung ating mga kababayan sa Distrito 5 at ang daming natutuwa sa iyong pagbabalik. At ang Kabaka, nagbukas. Oo, nagbukas yung clinic. Oo, tagal daw hinintay ng mga kababayan natin, but now ito na, times 5 pa yung serbisyo nito. Di ba? So sana all. Kaya naman nakasama ko si Yorme. Actually, 3 kumausap sa akin. 3? Tatlo si Yorme nga. Sabi ko doon sa dalawa, hindi ako ikisado ka akong tumakbo. Ako, diretsuhan ka ako tayo. Hindi ako nakahanda para lumaban. Masakit pa ka ako ang loob ko sa nangyari si Cristal at sa Kabaka. Pero, nung si Yorme makausap ko, ang ganda ng pasok ni Yorme sa akin eh. Sabi niya, Kong, babalik akong mayor, bumalik ka as congressman, ibalik natin ang Kabaka. Ako sarap sa tayo nga. Pwede, siyempre, sarap sa pandinig ko. Alam mo naman, Red, yung aming samahan Kabaka, magka-4 na taon na next year yan. 39 years this year. Next year, 40. 4 na dekada na yan. At nakakalungkot nga dahil wala ang serbisyo ng Kabaka. Dahil nakatali ang serbisyo kapag ikaw ay may mandato. Hindi naman natin kakayanin patakbuhin lahat ito na mag-isa. Nang wala kang mandato sa iyong kinakatawan. So, nung nag-usap kami ni Yorme, balik ka na, sabi niya. Balik natin ang Kabaka. At pag pareho tayo nakatawid, sabi niya, ayusin natin mabuti. Tutulungan ko mabuti ang iyong samahan para makatugon ka lalo sa iyong distrito. So medyo paano matanggihan yung ganyang klaseng salita, di ba? Alam ko naman na yamado na si Yorme. Kumbaga ang pananaw ko after so many years sa Maynila at sa politika, para sa akin koronasyon na lang iniintay ni Yorme. Yun na lang talaga. Kung sa outcome ng eleksyon, para sa akin, finish or not finish, pass your paper na yan eh. Okay. So, nung ngayain niya nga ako, meron pa siya magandang sinabi. Sabi niya, Kong, alam mo, naghihirapan ang mga tao mo rin sa distrito mo. Kasi naka-online ngayon para ka maka-schedule sa health center at sa ospital. Yun nga yung lumalabas na kwento ngayon. Kaya sabi niya, pakibuksan mo na yung klinika niyo sa Kabaka. Dahil ang laking ginhawa sa mga tao yan. Dahil nung bukas ang Kabaka, 2.5 years ago, walang online dyan. Punta lang sila dyan at pila lang sila. At kung diagnostic ang kailangan nila, laboratory, konsultasyon, gamot,
punta lang sila sa Kabaka Clinic. Kaya sabi niya, kung pwede, buksan mo na yung clinic mo. Sabi ko, Yorme, madugo ka ako yung mag-operate ng clinic. Walang pera ng gobyerno dyan. Pribado ang nagpopondo dyan. Bukod kay Crystal at sa akin, mga kaibigan ko naniniwala sa pagtulong sa kapwa, lalo na sa issue ng kalusugan. Sabi niya, tutulong kami. Ako, hindi ko naman kailangan ako yung... Bitaw ni Yorme. Oo, sabi ni Yorme. Ako, ang kailangan ko, Yorme, tulungan ako ng mga kaibigan mo na naniniwala ang kalusugan ay mahalaga sa isang pamilya. Sabi niya, sabi niya, consider it done. Hindi pa nagtatanong kung magkano ang ginagastos namin sa klinik. Basta buksan mo, sabi niya, kasi kawawa naman din yung mga tatay at nanay ko, lolo't lola ko sa seniors, sa yung distrito. At yung mga nanay. Kako, naniniwala ako sa dyan, kako, Yorme. Kaya lang, talagang ang realidad, pag wala ka sa pwesto, pati yung mga dating nag-i-sponsor sa akin, sinasabi sa akin, Amado, mukhang hindi na ata uso ang public service sa distrito mo. Mukhang hindi na angkop ang mga serbisyo binibigay ng Kabaka. Mukhang iba na ang gusto ng tao. Okay. Ano ibig sabihin? Kaya ganda-ganda ng serbisyo ninyo dyan. Kayo lang ang meron niya sa buong Pilipinas. And yet, tinanggihan si Crystal na ang kinakatawan niya ay ang serbisyo ng Kabaka. Natalo anak mo, sabi niya. Ibig sabihin, ayaw na ng tao. Ayaw na ng tao ang ginagawa ng Kabaka. Paano naman kami tutulong, sabi niya. Ayaw ng tao. So, nagdulog ang puso ko, naging perception eh. Hindi ko naman masabi kung ano nangyari. Pero mahalaga, sarado yung clinic. See? Malungkot. Pero that time, hindi mo nakita na ganun yung maging out. Hindi ko naramdaman yung pipiliin ng mga botante ng 5 distrito isang hindi naman taga dito sa amin. Wala pang 4 na taon sa amin yan sa distrito namin yung mga panahon na yon. Umiral ang vote buying diretsohan na tayo rin. Umiral ang vote buying na hindi naman uso sa aming distrito yan. Na-shock ang mamamayan ng aking distrito. Ako'y 6 na termino naging congressman dito. Lahat ng labang ko, dala ko ang serbisyo ng Kabaka. Talagang ramdam ko ang pagmamahal ng mga kasama ko sa 5 distrito. At ramdam din naman nila ang katapatan ko sa kanila na bibigyan ko sila ng dignidad, i-represent ako sila sa bulwagan ng Kongreso, gagawin ko yung trabaho ko bilang mambabatas. Dahil alam mo, congressman rin, hindi naman nakabigay ng iyak tupad, akap lang yan Hindi naman tagagawa ng kalye o infrastruktura. So, hindi ito yung trabaho talaga ng Ang congressman? talagang trabaho ng mambabatas ay gumawa ka ng batas na makabubuti sa iyong distrito at sa pangkalahatan ng buong Pilipinas. Kaya nga kung maalala mo, dineclare na unconstitutional ng Korte Suprema ang pakikialam ng mga congressman sa gawain ng isang eksekutiba. Ang congressman ay mambabatas, legislator. Hindi ka administrador. Yun ang sabi ng Korte Suprema. Kaya dineclare nilang unconstitutional yung PDAP ng mga panahon na yun. Priority Development Fund. Dineclare nilang unconstitutional. Hindi dapat humawak ang congressman o magturo ang congressman tungkol sa pagpapatakbo ng kanyang distrito. Mambabatas siya. Pero ang sabi ko nga, mahirap naman ma-distinguish pag lumapit sa iyo ang iyong constituent. Binoto kita, congressman. Malaki problema ko. Tulungan mo naman kami. So hindi mo rin kailangan may balancing act doon. Pero totoo, sa saligang batas, ang unang trabaho ng congressman ay gumawa ng batas. At gawa ng remedyo ang mga problema ng sambayanan, lalo na sa kanyang distrito. So,
ang trabaho ng congressman, hindi tagabigay ng ayik, tupad, akap, magpagawa ng kalye. Trabaho ng mayor yan eh. Okay? At kaya, ang sabi ko nga sa mga kababayan ko ngayon sa 5 distrito, ako'y babalik dahil gusto ng aking mga kapatid sa Kabaka at maraming taga-5 na nagpuntahan sa akin. Nung marinig nilang nag-usap kami ni Orme. Dahil nabaltaan nilang wala na talaga akong interest tumakbo. Dahil hindi na nga uso ang serbisyo binibigay ko. So hindi na rin ako uso. Dahil ako, mulat sa pool, kung sinabi ko sa mga kadistrito ko, bibigyan ko kayo ng panibagong mukha ng politika. Noong 1987, nung unang tumakbo. Magiging proud po kayo sa gagawin natin. At yun nga, inipisahan ko yung mga batas, kagaya ng Pag-ibig. National law yan. Naging isang national law in 1995. Nagawin naman ko mandatory ang Pag-ibig Fund. Dahil naging voluntary na yan, mamamatay na yan eh. O clinically dead kung sabihin nila. From 2 million members, bumaksak ng 500,000. Laki. Kawawa ang mga empleyado. Kasi hindi ko matanggap na tatanggihan ng mga workers or employees ang isang offer na, pakinggan po niyo mabuti ito ha, magbibigay ang empleyado ng 100 piso nung panahon na yun at magbibigay ang employer mo ng 100 piso din. So yung 100 na binigay mo na contribution mo sa Pag-ibig, magiging 200 piso. One yan. At pagkatapos ng 20 taon, lahat ng kita nung 200 piso mo buwan-buwan, magiging total 200 eh. 100 sa employee, 100 sa employer. Lahat yun ay mapupunta sa membro. Okay. Kaya sabi ko doon sa hearing namin sa Kongreso ng mga panahon na yun, andyan ang labor, andyan ang employees, andyan ang employer. Sabi ko sa kanila, bakit nyo tinatanggihan ang isang programang pabor na pabor sa inyo, mga empleyado? Turo nyo nga sa akin, anuman bangko o financial institution, na pag nagbigay ako ng 100 piso sa buwan, magiging 200 piso easily after 1 month. Doble ang pera mo. Wala naman kakong bangko o financing institution na nagbibigay ng 100% pera pakita. At sa iyo pupunta lahat yan. Sinabi ko sa lahat ng mga labor leader doon, lahat ng mga employer, turo nyo nga kako sa akin. At pag may naituro kayo sa akin na yung 100 piso kung buwan-buwan ay magiging 200 piso sa loob ng isang buwan din, i-withdraw ko ang panukalang batas kong ito. Pero kung wala kayo maituro sa akin, lalo na kayo mga employer, sabi ko, ibalik natin. Yan ay programa para sa mga maliliit na empleyado. Tahimik sila doon sa hearing. Naniniwala kayo sa propaganda. Hindi totoo propagandang linustay ang pera ng Pag-ibig. Ito ang sertifikasyon na ito pa. So, naipasa ko yung batas. At yung Pag-ibig, itinayo yan nung panahon ni First Lady, Nelda Marcos. Kasama yung kaibigan kong nasirang secretary noon o Jolly Benitez. Okay, yung human settlement. Ako yung nasa pribadong sektor noon sa CREBA. Ako ang presidente ng CREBA, isang samahan ng buong Pilipinas na nauukol sa housing. Okay? So, kaya tinayo ang Pag-ibig. Yan ang angkla para pondohan ang mga nais magkaroon ng sariling bahay. So, nung mawala yan, naging voluntary, kumalog ang housing program. Walang pagkukunan ng pondo eh. Kaya, nung binalik ko yan, noong 1995, pinirmahan ni Ramos, siya presidente noon, naging batas yan. Ngayon, Red, 30 taon na nakararaan. Ang miyembro ng Pag-ibig ngayon ay halos 20 milyon na. Exact ano yun? As of today, mga 18 million o 19 million na yan. From almost 500,000, patay na yan. Kung maganda na sa hospital, clinically dead. Okay? Ngayon, siya ngayon ang front runner na tumutulong at pinupondohan
ang pabahay program. Alam mo rin, ang pabahay ay malaki ang kontribusyon sa ekonomiya ng ating bansa. Yes. Pag nag-umpisa ang housing, andyan ang latero, karpintero, tubero, steelman, yung piyon, at marami pa. At yung mga factory ng bakal, semento, hollow blocks, plywood, lahat yan, buhangin, nagkakaroon ng umaanda ng factory. Pag umanda ng factory, may hanap buhay ang tao. Dahil sino magpapatakbo ng factory? Siyempre, tao. Tao. Manpower. May trabaho ang tao, may trabaho sa ang factory, may trabaho sa job site. May kita yung kumpanya. May kita kumpanya, may kita si tatay, Cycle. si nanay. Cycle. May buwis na nakukuha ang gobyerno. Bumabalik sa serbisyo ng tao. So, ganun ang importansya ng housing program sa buong mundo. Sa Amerika, ang tawag nila doon, housing starts. Pag mababa ang umpisa ang construction ng pabahay nila, hindi maganda ang kanilang gross domestic product. Okay. May epekto yan sa pangkalahatan ekonomiya ng isang bansa. Dahil andar nga ang factory. Tama. At pag nag-umpisa ka ng pabahay, kontratista, arkitekto, draftsman, lahat yan may hanap buhay. Tama. May negosyo. So, dahil sa batas kong yan, napondohan ngayon, yung 4-piece, yung 4-piece na ni Secretary Acusar, ang nagpopondo dyan ay pag-ibig. Bilyon. So, kung hindi natin nagawa yung batas na yun, wala nang kikitain yung mga empleyado na 100%. Wala rin tayong mga factory ng mga construction materials na talagang obligado sila ngayon dahil maraming mga OFW, empleyado dito na gusto magkabahay. Alam mo naman, ang panaginip ng isang tatay o nanay, nagkaroon ng sariling tahanan. Simbolo yan ng katatagan ng pamilya. Noong mga panahon na yon, advokasya ko sa Kongreso, dignidad ng bawat Pilipino. Makikita sa tahanan. Hindi dapat ang Pilipino ay squatter sa sarili niyang bansa. Kaya pinaglaban ko yan. Kaya yung mga UDHA na yan, Urban Land Reform, isa ko sa mga prime authors niyan. So, itong ginagawa ni Yorme Isko, itong high-rise. So, The best yan. Pwede itong possible na dumami to sa tulong din ninyo if kayo'y maluklok muli kasama si Yorme, ang Yorme's Choice. So, pwedeng gawin mas marami pa to. Mas magandang idea yung ganito. Alam mo, Red, bata sa akin si Yorme. Nakasama ko yan noong 2007. Kung bumalik ako after 9 years, pinabalik ako ng distrito. Mado, bumalik ka. 7 na taon ka nang wala, nami-miss namin ang serbisyo mo. Si Yorme naman, konsyal noon, tumakbong vice mayor. Ang mayor namin si Danny Lacuna. Yes. Okay. So, nakita ko doon yung Iskong Morenong batang-bata. Pareho kami nanalo. Nakita ko ngayon, uli, ang isang Isko Moreno na visionary. Galing pa nung Achiever, performer, at visionary. Sabi ko, magklase na ako ito si Isko, sabi ko. Napabilib ka kayo? Bilib talaga ako. Nabilib ako talaga sa kanya. Kako, maganda ang kanyang vision. At nagagawa niya ang sinasabi niya. Kung baka sabi nga nila, he walks his talk. Yes, You walk your talk. Totoo yun. Madaling magsalita. Talk is cheap. Madali. Binibigkas lang yan. Pero gawin is another thing. Pero nakita ko kay Yorme, kita-kita naman ang ebidensya. Nakita niyo mga gusali. Yung dito sa Pedro Hill. Dito namin, Pedro Hill. Science. Ang ganda. Oo. Akala ko hotel kong eh. Katapat pribadong Lasal. Di ba? Totoo. Kahanay niya yan. Tapos yung Sases. Marami siyang ginawa sa buong Maynila. So, yung kanyang vision na
ibigay sa mamamayan ng Maynila, para ka nasa pribado. Pampublikong paaralan ka, pero ang atmosphere mo, ang environment Pampribado. mo, pareho nagbabayad na ng daan-daan libo, matrikula. Totoo. Samantalang siya, sa lungsod, libre. So makita mo, binibigyan na ng dignidad ang mamamayan ng lungsod ng Manila, lalo na ang nasa public school. Pangalawa, bilib ako sa kanya, nabigay siya ng pensyon sa mga seniors. At inexplika naman niya paano niya ginawa yun. Nakita niya sa budget ng lungsod, maintenance, road maintenance, Alam mo na, kaya na ng congressman yan. Kinuha niya yung pondo na yun, binigay sa mga seniors para meron ng pagkilala ang lungsod sa inyong ikangang productivity nung panahon kayo ay malusog pa. Sabi nga ni Chi Atienza, yung vice mayor niya, magaling yan eh. Nung kami ay mga bata pa, kayo ay malalakas pa. Kami ang mahina noong mga panahon na yun. Ngayon, kami na malakas, kayo na ngayon ang medyo mahina ang katawan, pabayaan mo naman, kayo ang tulungan namin. Napakaganda. So, simple pero malaman. So, nakita mo ang administrative power ni Yorme, talagang he walks his talk. Kung ano sinabi niya, gagawin niya. Masabi ko, okay itong nasamahan kong ito. Dahil ako naman, 20 taon ako naging congressman, never ako isang beses lang ako sa 6 na termino, nagkaroon ng kakamping mayor. At sandali lang yun. Sabi ko, panahon na para maging kakampi ko ang isang magaling na mayor. So, honor ko na masama ako doon sa grupo niya. Kasi nakikita ko, ang vision ko at vision ni Yorme, nagkakasynchronize. Paano masusuportahan bilang ama ng lungsod ng Manila si Yorme Isko ng Kongreso. Di ba? Tama yun. So sabi ko, perfect ito. Happy dito ang lungsod ng Maynila. Dahil ngayon lang matitikman ng taga Maynila ang buong puwersa ng Kongreso na tumutugma sa programa ng ama ng lungsod ng Manila na si Yorme. Na nung araw, puro babagan kami. Babagan kasi lahat gusto mag-mayor. Di ba? Kanya-kanya silang mundo. Kaya sabi ko kay Yorme, sama ako sa iyo at ako, dito lang ako sa distrito ko. Gusto ko lang maibalik din ang serbisyo ng Kabaka, tulungan ng mga dati kong distrito. So Kabaka 2.0 ito. 2.0. Diba may Kabaka tayo? Way before, until now. Pero ngayon kasi mas moderno, mas bago. So 2.0. Okay. Parang bagong makina. Basta ang akin lang talaga, magkaroon nakataas ang noon ng mga taga-5. Meron kami sa aming distrito na wala kayo sa buong Pilipinas. Ano yun? Meron kaming Kabaka na tumutulong sa amin na hindi lahat ng tinutulong ng Kabaka ay galing sa gobyerno. Hati, Baka namang pasiguro yung wala ang gobyerno. Sa sports lang. Every year may sports kami. Oo nga, narinig ko nga. Barangay base. Meron din kami school base. Dahil wala nga naman sports program ang pampublikong paaralan. Pero ang kolehiyo may NCAA. Ang universidad may UAAP. Tanong ko ngayon, bakit pinagkaitan ang public school? Oo nga, no? Sabi sa akin, palarong pambansa, excuse me, ang palarong pambansa ay Olympics. Only the best of the best ang lumalaban dyan sa palarong pambansa. Nasalang na. Pero para ka makakuha ng the best of the best, kailangan may programa ka sa ilalim. Tama. Hindi naman pwedeng sisigaw lang dyan, biglang lalaro ka sa palarong pambansa. May pinanggalingan yan. Pero sa kabila ng walang programa, gumagawa ng palarong pambansa. So itong Kabaka pala, isa sa mga humuhubog. Mula kapanganakan hanggang huling hantungan ng programa ng Kabaka. Wow. Pinapanganak ka pa lang, buntis ka pa lang, inaalalayan ka na ng samahan na yan. Kasarap. Check up mo. Kasarap naman yan. Prenatal check up mo. So yun sa clinic na yun? Clinic yun. Kaya may taya pa ko nung araw sa mga ospital eh. Okay. Yung pondo nga ng congressman, specialty, nagdadagdag ako ng pondo, PGH. Saan naman kukuha ng pera, congressman? Pero kailangan mo tugunan ang pangailangan ng iyong distrito. Diyan papasok
ang pagiging legislatura mo. Mm. Dahil ang congressman, yan ang nagsisimula ng budget ng buong bansa. So, pinaglalaban ko na yung kaban ng bayan ng buong Pilipinas, sinisiguro ko na dapat ang distrito ko ay hindi naman kukulangin. May share kami dyan. Kaya sabihin ko, dagdagan mo ang budget ng PGH dahil yung PGH nasa distrito ko yan at mga constituents ko ang tumatakbo dyan karamihan. Totoo. Diyan sa may top lang yan eh. Sa heart center, kidney center, lung center, orthopedic, para pag may mga tao ko dito na kailangan, i-refer ko lang doon. So speaking of mga hospitals, malaking clinics natin, meron kayong ospital ng Maynila na bagong-bago. So, kung anong pwede nating maitulong dun sa ospital ng Maynila? Kasi it's on the city of Manila, under by the city mayor. Pero kung siguro yung congressman mas magbibigay dito, mas marami pa siguro. Mas marami. Alamin natin kay Yorme kung ano plano. Ano ang kulang ng kanyang mga ospital? The equipment. Kung MRI yan, CT scan, kung ano man, doon papasok ang mga congressman niya. 6 kami rin, tanda mo, 6 kami congressman. Yes, Kaya importante, Yorme's choice lang eh. Para lahat. Para lahat tumutugma doon sa programa ng ating lungsod. At hindi magpapakontrabide itong isa o dalawa para lang masabing nanggugulo lang sila. Hindi, tawag doon bida. Jollibee yun eh. Bida-bida, saya. Nasabihin ni Yorme, ang ospital natin sa Maynila, ito, 10, halimbawa na lang. Kailangan ng gawin natin medical center, ang 2 o 3. Okay. Pag sabong medical center, kompleto. May MRI, may CT scan, may sa pang-cancer. So, doon kami papasok na yun. So, kung i-add ko lang, no, meron kayong isang bagong ospital na pinatayo ni Yorme. Actually, hindi pa nga ito bukas eh. Ito yung ospital ng Baseco. It's the first time in District 5, di ba? Sa tagal ng panahon, ang Baseco hindi nagkaroon ng sariling hospital. Actually, clinic meron. Pero ngayon merong hospital. So, I think akma doon sa plano mo at Yorme na mas ilapit sa tao yung programa na. Tama ka dyan, Red. Alam mo yung Baseco, nasa distrito ko yan. Which is yung pinakamalaki, di ba? 3,500 lang ang tao dyan nung araw. Noon. Noong 19... Kailan yun? 1987. Ganun kakunti lang. Isla liit, isla laki. Oo. Kaya yung chairman nung araw dyan, 3 mga na marami naging chairman, si Cantilang, si Lumactod, si Spano. Lahat naman dyan, puro kasama ko. Dahil nga, nutulungan ko yung mga, lalo na yun. Isipin mo rin, Baseco, isla liit, isla laki. Ayaw bigyan ng tubig. Nang nawasan nung araw. Dahil squatter daw sila. Okay. Tapos pinaalis sila. Kasi property ng government. Baseco, yung shipyard. Sabi ko, alam mo, ano kasalanan ng mga taong ito? Okay. Mahirap. Pag mahirap ba hindi na dapat bigyan ng tubig? Hindi na dapat bigyan ng ilaw? Sana, nasa saligang batas natin yan tulungan natin yung mga taong yan. So, ibig sabihin, naipaglaban ko sila. Ngayon, alam mo, ilan ang tao ngayon dyan? Almost 100,000. Ang bilis na. In almost 40 years. Ang bilis na transition. Bilis. Kaya, nung lumalaki yan, congressman ako noon, dinabanan ko yung paalisin sila dyan. Hindi ako nag-o-object na paalisin yan. Pero pag pinaalis niyo yan, kinakailangan ayon sa saligang batas. Ayon sa batas. Ako gumawa ng UDRE. Urban and Land Housing Act. Yes. Malaki papel ko doon. Okay? So alam ko sinasabi ko. So, sinasite ko yung mga provision. Tama ba itong ginawa nyo? Ayos sa section na ito? Hindi ka ako ayos yan. Pag ayos na yan, ayan, likas ninyo. Mahirap gawin yun eh. So, habang kako nag-judge yan, tratuhin natin ang mga tao sa Baseco with dignity. Ayaw pa rin lagyan ng tubig. Gumawa na lang ako ng paraan. Kinausap ko ang isang korporasyon, tulungan nyo kako ko, kabitan natin ng tubig yan,
At tapos sila na magpapatakbo niyan, kooperatiba. Nakapitan. Nakapitan. Hmm. Tapos susunod ko na nga sana ilaw. Kasi wait, Paul, wala pa talagang kuryente dyan. Parang probinsya yan sa loob ng Maynila. Oh. Talagang, nalaman ni Mayor Lim noon, nagtatrabaho ko na. Kinausap ko ng Cooperative Development Authority. Naglagay na ako ng pondo ron para magkaroon ng generator muna. May DAEP ng mga panahon, programang DAEP ng Meralco. Mayor siya. So, mas magasto yun, Kong, kasi naggagastos kayo ng crudo, no? Generator. Oh, yeah. Pero, isipin mo, ilang libo tao doon. Walang tubig, walang ilaw. So, ang health and sanitation. Yes, number one yung problema. Kaya nga, tapos doon, nilagyan ko ng health center yan. Oh. Kaya sinasabi mo may ospital ngayon doon. Yun yung health center natin. Okay. Nakakalungkot nga. Tapos na yung ospital. Tapos na, yes. Hindi nila binubuksan. 100,000. Baka display lang. Baka display lang po muna. Siguro, walang puso para tulungan ng tao. So, narinig ko kay Yorme, pag bumalik tayo, takbo na. Bukas na ang inyong hospital. Wala mo kung hospital yun o clinic eh. Hospital tayo. Kasi hospital. nakalagay hospital eh. So, doon tutulong na naman ako kung tayo papalarin para maligyan ng facilities doon. Kaya ngayon, dito sa clinic sa Kabaka, yung mga taga-Baseco, sa layo kasi niyan dito. Layo, kasi naglalagay kami ng twice a week ng sasakyan, hatid sundo, para lang maasikaso ang kalusugan nila. Kasi ito yung mga taong talagang medyo salat sa buhay. Kailangan you have to go the extra mile. Mas kailangan nila ang tulong ng natin kaysa yung mga may kaya at mayaman. So, yung ospital na sinasabi mo, good news yan sa Baseco. Kailangan na kailangan yan. Kaya siguro, ilang buwan na lang naman. So, abangan. Mga kasama ko sa Baseco. Very soon. Tiis na lang. At wala nang 7-8 buwan yan. Pagtutulungan na namin ni Yorme yan. Yun yung coming soon. Para takbo yun na yan. Ito yung sinabing coming soon. Coming din na. Next attraction na yan. Hindi na coming soon yan. Kasi coming soon matagal pa yun eh. Next attraction. So ito na yun. So kung mayroon talaga akong gustong itanong din, no? Itong Kabaka Clinic ba, taga 5 lang ba talaga ang makikinabang nito o ibang distrito na nangangailangan ng tulong? Pwede bang lumapit? Alam mo, talaga sa totoo lang, taga 5 lang yan. At mga kasapi namin sa Kabaka. Pero, pag pumunta ang tao dito, hindi naman namin pinatanggihan. Dahil para puntahan kami ng tao dito, halimbawa, taga Pandakan, dahil nandito kami sa Pandakan. Actually, boundary nyo, size na, no? May problema ang taong yan. Hindi mo pwedeng tanggihan yan. Okay? So, pag andyan sila, inaasikaso naman namin sila. Oh, that's good. So, Kong, dito to sa next questions natin, pwede ka bang tawagin muna ang ating... Yeah. Tawagin ko muna.